Hello guys! Hello Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. General reading to guys. So, kung ano man ang lumabas dito, gamitin natin ang ating intuition para makuha mo yung tamang mensahe. Okay? Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. First card natin, wow! Money, 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 money. Ang galing. Money and projection. 17-8. Okay guys. Earth signs. Ang nakikita natin dito, 17-18, magkasunod siya. Pero eto 8 and 9. May posibleng parating na pera sa'yo. Or pwedeng, nakikita ko sir dito na humihingi ka siguro ng financial support sa isang taong kilala mo. Lalo yung iba sa inyo dyan, Taurus na magba-birthday, siguro wala kayong pera ngayon, so it's either umuutang kayo or humihingi kayo ng pabor, financial. Nakikita ko sir dito na marami kang maiisip kasi projection to marami kang maiisip na paraan. Kung paano mo makukuha itong perang ito, itong pagbabagong ito. It's either sa mga lottery, sa mga pa-contest, or kung ano man to. It's either lump sum of money, savings, retirement, or kung ano man itong na mga payouts. Comment down below if resonated ka dito. Okay, Earth Signs. First card dito sa Tarot deck is the Hermit. Sa araw na ito, may kailangan kang pag-isipan ng mabuti. May kailangan kang i-reflect, i-meditate, pag-isipan ng mabuti ng maayos. It's either tungkol ito sa paraan kung paano kakikita ng pera, diskarte, or kung ano man ito na iniisip mo regarding sa money. Five of Pentacles, nakikita ko sir dito, lalo na yung Taurus and Capricorn siguro. Kasi yung Virgo siguro, may marami kayong pera ngayon, or may mga source kayo ng income. Pero yung Taurus and Capricorn, siguro financially unstable kayo sa araw na ito. Nag-iisip kayo namumroblema kayo sa pera, and nag-iisip kayo kung saan kayo pwedeng makadiskarte, makakuha ng financial ngayong araw na ito. And Queen of Wands, yun, it's a resonated card dito sa number 18 na to, na ang araw na ito is punong-puno ka ng anong tawag dito, yung eagerness ba? If for example estudyante ka, malapit ka nang makapagtapos, iniisip mo na malapit ka na. So, excited ka na makapagtapos, makaalis, makalaya sa kung ano man yan na responsibilities mo, and ready ka nang hanapin itong perang ito. So, ang focus mo ngayon is pera. And yung iba din sa inyo dito, may nag-iisip sa inyo na mag-resign, may nag-iisip na umalis sa pinagtatrabahuhan nila, may nag-iisip sa inyo ditong yun, umalis, magpahinga, mag-retire ng early, or kano pa man. Okay, Five of Cups. Pag-isipan mong mabuti, okay? Kasi kung makikita mo dito, posibleng may mag-offer sa'yo ng contract, may mag-offer sa'yo ng job, new career, new source ng income, or kano pa man, or ng justice, karmic justice, na kailangan natin pag-isipang mabuti para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Okay? So, yun. Kung makikita mo dito, significant number is 55, transition. Gusto nyo nang mabago yung takbo ng buhay nyo. Financially, emotionally, pero literal financial yung focus nyo. Gusto nyo nang mabago yung takbo ng buhay financial nyo.
Yung iba sa inyo dito, nasa 8 of Swords pa rin. Marami pa rin kayong restrictions, marami pa rin kayong mga gustong gawin pero hindi nyo magawa. Kaya nga lumabas yung Queen of Wands kasi gusto nyo ng freedom. May iba na may trabaho, pero yung trabaho nila pang gabi, pang umaga. So, medyo hindi sila free sa mga schedule. So, kahit anong man ang gustong gawin nila sa umaga, hindi kasi may trabaho. Yung iba naman sa gabi. So, dito, sinasabi na gusto mong makakuha ng trabaho na may freedom ka. And 3 of Cups, nakikita natin dito na may papalapit na okasyon sa buhay mo. It's either, yun na nga, yung Taurus mag-birthday, yung iba may graduation, yung iba naman may celebration, wedding anniversaries, kasal, or kano pa man. Magician and Zero the Fool. Napakaganda na ito kasi isang hindi mo ini-expect na pagbabago sa buhay mo ang posibleng darating. Unexpected money, unexpected income, unexpected relationship, unexpected travel, unexpected gift, or kung ano pa man siya na pwedeng magdala sa'yo ng new beginnings. Unexpected encounter din, diba? Yung pwedeng makatagpo mo, makausap mo yung matagal mo nang kakilala, or pwedeng unexpected na recommendation, or kano pa man siya. Comment down below. Eto din, nakikita mo to. Etong 9 of Cups is, may mababalitaan ka siguro na unexpected na pagbubuntis, or milagro, or unexpected occasion, unexpected na ikinasal. Parang masyashock ka. Parang may isip mo, talaga? Nangyari yun? Parang ganon. So, if tungkol to sa ex mo, pwedeng tungkol to sa ex mo. So, kasi may maraming mga balita dito na from your past. Or yung mababalitaan mo is galing sa mga taong kilala mo noon. It's either relatives, friends, dating kaibigan, dating kaklase, dating kapitbahay. So, it's either yung ex mo, buntis na naman, or nakabuntis na naman, or posibleng yung kamag-anak mo na hindi mo ini-expect na mag-aasawa, nakapag-asawa, or nagbuntis, or nakabuntis. So, maraming unexpected na posibleng malalaman ka sa araw na ito. Okay? So, yung iba sa inyo dito, it's a confirmation card na ang focus nyo sa araw na ito is yung mahawakan yung pera, or makahawak ng pera. Kung makikita mo to, nag-iisip ka and naghihintay ka. Pwedeng nag-send ka ng message or chat sa mga kakilala mo na gusto mong utangan or gusto mong hinga ng pera. And nakikita natin dito na naghihintay ka ng reply nila. Diba? So, nasa waiting period ka sa araw na ito. Like for example, may kamag-anak ka, kaibigan, gusto mong humiram ng pera, gusto mong humingi ng pabor sa usaping financial. And nasa sitwasyon ka ngayon, naghihintay ka kung pagbibigyan ka ba or hindi. So, ang nakikita ko sir dito, na it's either rejection to or pagbibigyan ka, but be understanding kasi sa buhay natin ngayon, sa panahon ngayon, lahat ng tao ay nagsasuffer. So, if ever hindi ka mapagbigyan, maintindihan mo na lahat ng tao ngayon ay nagsasuffer. Okay? Thank you guys. Bye!